And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga ang balita mga kababayan, no? Mga opisyal na posibleng sangkot, no, sa pagpasok ng 36 na Chinese sa ating Philippine Coast Guard mga kapatid. Abay, unti-unti nang lumiliwanag, no, kung sino-sino ba yung mga opisyal na yon mga kababayan, no? Kung sino-sino yung mga opisyal na yon, no, na nakaupo sa pwesto habang itong mga Chinese na ito ay matagumpay na pinasok ang ating Philippine Coast Guard mga kababayan, no? At ang video na ating bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kapatid ay mula po sa YouTube channel ni Attorney Claire Castro, no? Isang napakagaling na abogada at hindi bayarang abogada mga kababayan, no? Hindi bayarang abogado. Unlike sa iba dyan na nababayaran sila, no, para ipagtanggol yung kanilang puon, di ba? And bago ang lahat mga kababayan, ano, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni Attorney Claire, and of course guys, no, i-subscribe nyo rin po ang aking YouTube channel at paki-like na rin ang ating video. Yung link ng channel ni Attorney Claire mga kapatid nasa description lang po ng video na ito. Simulan na natin. Okay, pero pumasok partner din. So, oo, alam mo kung ilang taon na, partner? Oo. Ang sabi, nandyan na sila, itong mga Chinese na to, nung 2 to 3 years na nandyan, na parte na sila ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Yan ang sabi, partner. Ito nga, ano nga ba yan, partner? Ano ba ang dahilan? Of all, di ba, partner ng mga... Bakit sila mga dayuhan, di ba? Ba't Chinese pa? Oo, di ba? Di ba? Tama naman mga kapatid, di ba? Ang dami-daming mga Pilipino ang gustong makapasok dyan sa Philippine Coast Guard. Then, malalaman natin mga kababayan na itong mga Chinese, no, 36 na mga Chinese mga kapatid ay walang kahirap-hirap na nakapasok sa ating Philippine Coast Guard Auxiliary. At hindi lang yan mga kababayan, no? Mga general pa ang ranggo nila mga kapatid, no? Samantalang yung ating mga kababayang mga may gusto, no, may gustong pumasok din sa Philippine Coast Guard, nag-aabang, no, nagpapalista sila, no? Hirap na hirap silang makapasok diyan, tapos yung mga Chinese na to basta-basta na lang nailagay sa pwesto at automatic mga kababayan, no, may mga ranggo agad. Tuloy natin. Ba? Yun nga yung nakakataka, partner, kasi 'di ba? Masyadong busy ang mga news na pinifeed sa atin, partner, na puro NPA, kalabanin ng NPA, puro ganon, partner. Tapos, sa likod-likod pala natin, partner, nakakapasok ang mga ito. Oo. Diba? Na isa din komunista. No? Kasi ang China mga babayan ay isang komunistang bansa po yan. No? At ang NPA, komunista. Diba? Yun. Napakagandang punto ni Attorney Claire dito. At miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ano ba tong Philippine Coast Guard Auxiliary? Ang sabi nga dito, partner, sa news, the secret weapon of the PCG. Ito na mga kababayan, no? Secret weapon pala ng Philippine Coast Guard itong mga Philippine Coast Guard Auxiliary, no? Secret weapon mga kababayan, pero pinasok po ng walang kahirap-hirap ng taga-China. No? Anong nangyari dito mga kapatid? Alamin natin. Ito secret weapon of the PCG of the Philippine Coast Guard, yung Philippine Coast Guard Auxiliary. Kasi to mga partner, mga volunteer members to. Okay? Pero syempre, partner, ano ba ang mission nito? Ang sabi, itong mga auxiliaries, they will dedicate themselves in carrying out. Kumaga, ipapatupad, no? Yung Philippine Coast Guard's mission. No? Ano bang mission nila? Promoting safety of life and property at sea. Ayun. Promoting safety of life and property at sea. No. So sa tingin nyo mga kababayan, no, hindi ba conflict of interest ito? No? Property at sea. No. Pag sinabing property at sea mga kababayan, no, it refers to our territory. No. So ngayon,
Ano ba ang nangyayari dyan sa may West Philippine Sea, mga kapatid? No? Di ba inaagaw ng China sa atin yan? No? So ano yung promoting dyan, mga kababayan? No? Anong safety ang pinopromote nitong mga Chinese na to? Sa tingin nyo, mga kapatid, yung loyalty niya nasa Pilipinas? No. 'Di ba? Yan yung mga bagay na kahina-hinala talaga diyan, mga kapatid, no? Na mahirap talagang intindihin kung bakit nandyan sila sa loob ng ating Philippine Coast Guard, mga kapatid, no? Secret weapon pa naman yan ng Philippine Coast Guard, yung mga auxiliary unit na yan, no? Tapos lantad na doon sa China. Dahil syempre, mga kababayan, mga observer ng China yan, no? Mga espiya ng China yan. Lahat ng mga confidential na mga detalye, mga kapatid, alam na ng China, no? It's no longer secret, mga kapatid, dahil merong observer, merong mata ang China sa loob ng ating Philippine Coast Guard, no? To, tuloy natin. Protecting the marine environment and paano mapoprotektahan yan, mga kababayan? No? Nitong nakaraang resupply lang, no? Recently lang, mga kapatid, nung nakaraang araw lang, no? Pumunta yung ating mga scientist, no? Doon sa isang isla natin, Panatag Island ba yun? Pinuntahan nila. At nakita nila doon, mga kababayan, na wala ng isda, no? At sira-sira na po yung mga coral reef doon, no? Dahil tapos na pong sirain ng mga taga-China, mga kapatid. So papaano po ito, no, naging makatarungan, no? Sa madaling sabi, mga kapatid, ito po ay talagang paglapastangan sa ating seguridad, no? Napasok talaga tayo. Yun po ang katotohanan diyan, mga kababayan. Napasok talaga tayo, no? Protecting the marine environment, no? Sa tingin nyo, makikiisa ang China dyan, mga kababayan? No? Tanga lang maniniwala dyan, no? Na itong mga Chinese na to makikiisa sa ganyang sa ganyang adhikain nitong Philippine Coast Guard, mga kapatid. No? Tuloy natin. Conducting humanitarian missions in disaster response. Pero kung ang isa sa mga bansa na na kumbaga umaangkin sa some territories ng Pilipinas, partner. Paano natin maaasahan ito mga pure Chinese na ito na ma-promote yung safety ng life and property at sea? Di ba? Napakatalino ni attorney, mga kapatid, no? Tama naman, no? Sa tingin nyo, itong mga Chinese na to, mga kababayan, no, pupunta sa Pilipinas sa hindi malaman na dahilan at basta-basta na lang, no, makikiisa sa atin para protektahan yung ating yung ating mga karagatan? Di ba? Doon na lang, mga kapatid, sa punto na yan. Baka dyan na lang sa punto na yan. Doon. Dyan na lang sa punto na yan, mga kababayan, no? Questionable na po. Dahil alam naman natin, no, na meron talagang conflict na nangyayari ngayon between the Philippines and China. Dahil nga, pinipilit nilang angkinin yung ating teritoryo na kung saan napatunayan na natin sa kanila na sa atin talaga yung WPS na yan. Tapos sa tingin nyo ba, mga kababayan, itong mga Chinese na to, makikiisa, no, sa mission ng ating Philippine Coast Guard na protektahan yan? Diba? At ito ba, no, hindi talaga mawala sa isip ko. Ang tataas talaga ng ranggo nila, mga kapatid, no? Yun po talaga yung parang nagpo-push sa akin, no, na paniwala ang espiya talaga sila, mga kababayan. Espiya talaga sila na tinanim dyan sa loob ng Philippine Coast Guard, no? Wala na pong iba, no, na pwede mong ma-describe dito sa 36 na Chinese na to, kundi espiya talaga, mga kapatid, no? Biruin, general agad, no? Binigyan agad ng mga posisyon. Nang sa ganon, may access sila sa ating mga intelligence report, sa ating mga tawag nito, private na mga mission dyan, no?
Kasi yun lang naman ang susi dyan eh. Para makapasok ka dyan, kailangan isa kang may mataas na ranggo, no? May mataas na posisyon. Hindi ka pwede mangialam sa mga intelligence report dyan kung wala kang ranggo. No, doon ka lang sa baba. Ngayon, para mabigyan sila ng access dyan, parinomote agad sila. Brigadier General ba naman, mga kabatid? No? Napakaklaro po talaga ng intention, mga kababayan. No? Klarong-klaro talaga yung intention. Anyway, tuloy muna natin to. Property ng Pilipinas. Kasi magko-conflict of interest din yan sa kanila. Kasi, syempre, mas pangalagaan nila kung ano yung interest ng bansa nila. Tama. No? Tama. Saktong-sakto yung punto ni Atty. Claire, mga kapatid. No? Sa madaling sabi, yung loyalty niyan, nasa China, wala sa Pilipinas. No? So, paano natin masasabi ngayon, no? Yung salitang protecting the marine environments. No? Sa tingin nyo, makikiisa sila sa atin dyan? No? Klarong-klaro na sa akin dito, mga kababayan, no? Itong mga sinasabi ni Atty. Claire dito. Klarong-klaro na po sa akin, mga kapatid, no? Na itong mga Chinese na to, pumasok lang talaga dyan sa Philippine Coast Guard natin, no? Para magmanman at alamin, no, yung bawat galaw ng ating Philippine Coast Guard, mga kapatid. Dahil ginawa nga silang observer dyan, no? Hindi ako pwedeng magkamali doon, mga kapatid, no? Observer talaga yan ng China, no? And araw-araw, mga kababayan, no? Nagtatransmit talaga yan ng mga intelligence report natin doon sa China. No? Kung kaya't bawat mga resupply mission natin, sablay. Laging may harang. Laging nakikipagpatentero yung ating mga kababayan. Dahil sa mga yan. No? Dahil dyan sa mga Chinese na yan. Anyway, tuloy natin. Pero, okay. Pag sinabing auxiliary, ang ibig sabihin pwedeng tumulong. Yes, Ganun na po. tumulong. Pwedeng tumulong. Okay. So, saan sila ba pwedeng tumulong? Oh, sa mga shoreline partner. Halimbawa, Itong 36, ba't kinuha natin sila? Oo, bakit sila? Oo, kinuha bilang ito lang, auxiliary. at saka ito lang ba? Oo. Baka naman may nauna at saka umalis na. Di natin alam. Kasi ang nakita lang ni Commodore Gavan. Oo. Hill Gavan. Hill Gavan. Okay. Si Admiral pala. Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant ng Philippine Coast Guard. Nalaman nga lang yata niya is October, tama? Oo, nung pumasok siya. Oo. Partner. When he assumed in the office noong October 2023, doon niya na lang na-discover na tayo kung ano yung mga iniisip natin ng mga hagbang na para maprotektahan itong ating teritoryo sa West Philippine Sea. Tapos may anay pala sa loob ng departamento, mga kapatid. Binobomba tayo ng tubig, yung pala dito sa loob, nandyan na sila. Oo. Nakapasok. Pasok, di ba? Yan yung klarong sinasabi na binabackdoor tayo, mga kababayan. Isang traitor na galaw po, no? Binabackdoor tayo ng China. No? Ayaw nilang nalalamangan natin sila, mga kapatid. Kung kaya't alam siguro na-anticipate na siguro, no, ni Xi Jinping na parang hindi ko makakasundo yung susunod na presidente, no? Parang naaamoy ko na parang agad-agaran niyang kinontak yung mga contact niya sa Pilipinas, mga kapatid, at naiwan ko lang kung sino-sino yan. Sige na, papasukin niyo na to, no? Ipasok yan dyan, no? Para at least kahit wala na yung kaibigan kong si President Duterte dyan, si Tatay Digong, meron pa rin akong access dyan sa mga nangyayari sa loob ng Pilipinas, no? Sa mga plano ng Pilipinas, no? Ipasok nyo na yan habang nandyan pa si kaibigang Duterte, si kaibigang Digong, no? Salpakan nyo na agad, ipasok nyo itong mga tauhan ko, diba? Na-anticipate, advance mag-isip si Xi Jinping, mga kababayan, no? Siguro may nagtimbre na sa kanya, oy Ping, no? Parang mahihirapan kaya tang makasundo tong susunod na presidente, no?
Kasi maka-Amerika to. Diba? Oh, mag-isip ka ng Ping kung anong gusto mong gawin dito. Baka ganun, mga kapatid. Hindi lang natin alam. Protektahan natin ang ating teritoryo para hindi sila makapasok. Oo. Nandun na pala sa loob. Oo, nasa atin na, di ba? Nasa loob na pala ng PCG. O, saka partner, di ba, nakakataka kung October 2023 niya nalaman. Oo. Sinabi pa niya, we already went to a process in coordination with relevant intelligence and national security concerned agencies of the government. And na-delist na nila. Pero partner, before that, parang hinihingan pa nila ng mga requirements. Nung hindi nagkaroon ng requirements, hindi natupad, partner. Saka lang ito dinilist. So, ang nakakataka, partner, 'di ba? Ang nakakataka. Sabi niya, 2 to 3 years. So, kung babalikan mo, ito na. 2 to 3 years, Ito na. partner, ang presidente natin, si Pangulong Duterte. Oh. 'Di ba? Diba? At tanong nila, paano ito na isama sa PCG auxiliary? Oo. Di ba? Yun. Correct. Paano ito? Paano ito nakapasok? Paano sila nag-apply? Di ba? Kasi syempre mag-a-apply ka eh. Kaninong ideya to, partner? Oo. Yun, ang magandang Pero syempre, tanong. partner. Kaninong ideya nga ba yan, mga kapatid? No? Sino ang nakaisip niyan? No? Well, kung ako ang tatanungin nyo, mga kababayan, no? Since na magkaibigan si former president at si Xi Jinping, no? Kay Xi Jinping na ideya yan, mga kapatid. No? Kasi, alam na ni Xi Jinping na-anticipate na niya. Hindi ko magiging kaibigan yung susunod na presidente. No? Kaya ngayon pa lang, aksyonan na. Dapat nang aksyonan to. O, pasok, mga bata. Pasok kayo doon, no? Sa Coast Guard ng Pilipinas. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kadali i-analyze yan, mga kababayan. Tuloy. Oo. Nag-research tayo ng konti, partner. Pero syempre, hindi naman nila in-news to. Oo. Nung panahon na yun, na ang Siyempre. parte ng Philippine Coast Guard Auxiliary, may kasamang 36 Chinese. Di ba? Oo. Pero Kung hindi nagkaroon ng kaguluhan ng mga kababayan, no? Siguro kung nalaman natin to na merong mga Chinese dyan na nakapasok sa ating Philippine Coast Guard, no? Talagang maniniwala na talaga ako na ang buong bayan, mga kababayan, mag-aalsa talaga yan, laban dyan. No? Magpoprotesta talaga ang buong Pilipinas yan, mga kapatid, especially, no? Itong mga Pinklawan or mga Dilawan, mga kababayan, no? Dahil sila po, isa po sila sa nag-initiate niyan, mga kapatid, no? Para ipaglaban yung West Philippine Sea na yan doon sa tribunal, no? Sila po talaga ang nag-initiate diyan. No? Panigurado niyan kung nalaman lang nung panahon ni PRRD na meron palang Chinese sa Philippine Coast Guard, no? Then nag-i-exist itong sigalot natin sa China, particular diyan sa West Philippine Sea, no? Sa teritoryo nating inaagaw ng China. Hindi ko alam, mga kababayan, baka nagkaroon ng nagkaroon uli ng panibagong EDSA noon nung mga panahong 'yon, no? So para hindi malaman, no, para hindi na magkaroon ng kaguluhan na posibleng maging sanhi ng pagpapatalsik kay President Duterte, no? Sinikreto na lang nila, mga kapatid. Yun ang ginawa nila, mga kababayan. Kasi kung nangyari lang na merong naisiwalat yan noong mga panahon ni PRRD na meron palang pinapasok dyan na Chinese, ewan ko lang, mga kapatid, baka hindi natapos ni PRRD yung 6 niya na taon na panunungkulan bilang presidente, mga kababayan. Tuloy natin. partner, ang nakita ko, yung mga nag-o-taking dito at tumatanggap ng mga Philippine Coast Guard Auxiliary, alam mo ba kung sino? Sino-sino? Yun, Si ito na. Executive Secretary Salvador Medialdea Okay. and Secretary ng DOTR, Secretary Art Tugade. Patay ka, Tugade. Patay si Tugade. Diba? Pero hindi pa to confirm, mga kababayan, ha? Ito po ay no? Analyzation lang. No? Siyempre, ini-evaluate nila Attorney Claire dito kung sino ba yung mga opisyal, no, na may responsibilidad dito
no, sa pagpasok ng mga Chinese na to. No. Malalaman pa rin natin yan kung sino ba talaga yung dapat imbestigahan dyan mga kapatid, no? Pag nagsimula na po yung hearing yan sa Kongreso, no? Doon pa natin malalaman yan. Pero dito, no, kumbaga mga clue na to, no? Kung sino-sino ba yung mga opisyal na dapat sisihin dito mga kababayan, no? At ano yung kanilang partisipasyon dito sa pagpasok ng mga Chinese na ito, no? At ano yung dahilan kung bakit hinayaan nilang papasukin ito mga kapatid. Malamang sa malamang yan, may ikakanta din yan sila dyan mga kababayan, no? Kung sino ang nag-utos sa kanila, di ba? Unti-unti nang lumilinaw mga kababayan. Tuloy natin. Kasi ang PCG ay under ng DOTR. So in other words, nung nakapasok ang mga Chinese na to, alam nila. Yun. Diba? Hindi ito maipapasok diyan, partner, kung walang basbas. Oh, ang tanong natin, bakit nila pinayagan? Yun ang malaking tanong mga kababayan, no? Bakit nila pinayagan? No? And I'm sure mga kapatid, hindi lang sila ang nagdesisyon yan, no? Meron silang natanggap na order niya na papasukin nyo yan, no questions asked, no? Papasukin nyo yan, gawan nyo ng papeles yan, promote nyo agad, di ba? Yun ang malinaw dito mga kababayan, no? Kasi syempre, no, nakasalalay dyan ang ating national security mga kapatid. So malamang sa malamang dyan mga kababayan, no, meron talagang nag-utos dyan kila Tugade. Meron nag-utos dyan na papasukin nyo na yan, i-enlist nyo na yung mga yan, no? At bigyan nyo agad ng posisyon yan, ha, no? Diba? Sino kaya yan mga kababayan? Mahirap kasi magbintang no? No? Kaya maganda dito mga kapatid, no? Abangan talaga natin to sa hearing, no? Malalaman niyo yan pag nag-hearing dito mga kababayan, no? Pag nasimula na yung hearing dito, ilalive ko rin naman dito sabay-sabay natin panoorin mga kapatid kung sino-sino ba itong mga lintik na ito, no, na sangkot, no, sa pagpasok nitong 36 na Chinese dito sa ating Philippine Coast Guard. Tuloy natin. Ang tanong natin, bakit nila pinayagan na magkaroon ng PCG auxiliary na mga Chinese? Kaya ang unang tanong ko, nung nadinig ko to, partner, sabi ko, baka naman Filipino-Chinese. Hindi. Chinese talaga. Chinese talaga. Mga Chinese na straight from China, no, na diretsong pinasok dyan sa PCG. Yun po yun. At gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kaibigan, no, mga kapatid, kung pagsama-samahin ko yung tinatawag na midnight deal ni PRRD at ni Xi Jinping plus yung hinala ko, no, kung paano nakapasok itong mga Chinese na to, tumpak no. Tumpak po talaga. Saktong-sakto talaga mga kapatid, no? Na baka ito po ay isa doon, no, sa mga napag-usapan nila. Kung sakali lang na totoo yung midnight deal na sinasabi, uulitin ko mga kapatid, hindi ko sinasabi, no, na totoo 'yon dahil walang written documents na magpapatotoo yung mga kapatid na totoo daw 'yon, no. Yan po ay binalita lamang ng Rappler na kung saan kumalat, no, at sinuportahan naman yan ng mga prominenteng mga tao tulad nila Justice Carpio mga kababayan, no. Para sa mga hindi nakakaalam mga kapatid, no, isa po yan sila Justice Carpio, no, sa nakipag sa palaran doon, no, sa International Court kung saan naipanalo yung West Philippine Sea na yan, no? Naipanalo natin at na-award sa atin yan, no? Isa po sila sa mga individual na pumunta doon mga kapatid, no? Sila Justice Carpio. Kaya may karapatan talaga silang magsalita patungkol dyan mga kababayan, no? And kung sakali man mga kababayan, no, kung tama talaga yung hinala ko, pasok na pasok talaga doon, no? Baka kasi isa talaga yan sa mga kondisyon ni Xi Jinping, no? Na odigong kailangan meron akong tao dyan sa loob ng bakuran mo sa PCG, sa Philippine Coast Guard mo. Nang sa ganon, nababantayan ko yung galaw ng mga tao mo dyan. Baka mamaya dyan, no, traidorin mo ako. Diba? Analyzation ko lang naman yan mga kapatid. No, hindi pa naman proven yan.
Kaya mananatiling inosente si PRRD. No? Mananatiling inosente si PRRD unless proven guilty. No? At pag naging proven guilty, ibig sabihin napatunayan. No? Pero sa ngayon mga kababayan, no, wala tayong karapatang husgahan si PRRD dahil nananatiling nananatiling hearsay lang yan. No? Dahil walang makita, walang maipakitang dokumento pa mga kapatid. No, na may naging pirmahan si PRRD at si Kuan. Pero kung sakali lang mga kababayan na tama yung hinala ko, yun talaga yun. Nilagay talaga yan dyan. Kasali talaga yan doon sa midnight deal. No? Yung mga bobong trolls dyan, no? Baka mag-comment na naman kayo ng kung ano-ano dyan. No? Hindi ko inaakusahan si PRRD. No? Nagbabase lang ako doon sa kumakalat ngayon na issue na binabato kay President Duterte na kung saan meron di umano midnight deal na nangyari kay PRRD at kay Xi Jinping. At ito, baka itong 36 Chinese na to, baka party to doon, no, sa sinasabing midnight deal. Tuloy natin. Kaya ito, sabi nga ni di ba, Congressman Barbers, pwede silang magamit as spies. Bakit? Delikado nga. Oo, bakit? Di ba kasi partner, ang mangyayari dyan, yung lahat ng galaw mo, pwede nilang malaman. Observer nga, di ba? Ginawa silang observer dito mga kapatid ng China. No? Sila yung nag-o-observe sa mga plano, no? Yung mga intelligence report natin, alam nila, inaalam nila. Yun ang trabaho niyan. Kaya ang dami nila mga kababayan, ha? No? Ang dami nila. May nabalitaan na ba kayo na mga Chinese, no? Sumama sa Philippine Coast Guard, no? Para magbantay doon sa ating karagatan, mga kapatid. Ni minsan walang pumutok na balita mga kababayan na may Chinese, no, na sumama sa ating Philippine Coast Guard. Ang tanong, saan sila nakadestino? No? Since na sila ay pumasok sa Philippine Coast Guard, saan kaya sila na malagi mga kababayan? No? Gaya na sabi ko sa inyo, baka meron itong sariling opisina, nabigyan pa ito ng opisina mga kapatid, na exclusive lang sa kanila. No? Na kung saan yung mga information ng ating Philippine Coast Guard, doon nila yan pinaprocess araw-araw. No? Sinisend doon sa China. Na ganito, may mga resupply sila, ganyan. Diba? December, no? Hanggang December lang sila. No? Or nitong December lang sila, last year, natanggal mga kababayan. No? So biruin mo, sa panahon ni PBBM, mayroong anay, no, sa isa sa kanyang ahensya. Diba? Hindi lang iisang anay, 36 pa. Diba? Correct, diba? Correct. Kasi party ka na auxiliary. Diba? Kasi syempre, doon tayo doon tayo magpatrol, doon tayo magganyan. So, pwede na matimbre lahat ng kilos mo. Diba? Tugma lahat ng mga mga babae, no? Yung mga analyzation ko nung mga nakarang araw, no. Kagabi nung wala pang 24 hours ng video nila Atty. Claire mga kapatid, no. Pero nagtutugma kami dito mga kababayan, no. Nagtutugma kami. Marami din nag-comment, no. Marami din nag-agree sa akin doon, no. Na kaya nabubulilyaso yung mga resupply mission natin dahil mayroong Chinese sa loob ng departamento mga kababayan. No, napakalaking iskandalo kasi talaga nitong mga kapatid. No? Napakahalaga po talaga nitong issue na ito. No, dahil nakasalalay dito yung ating seguridad at hindi tayo sigurado mga kababayan kung ano-ano ba yung mga impormasyon na naipadala nito doon sa China. Dahil nga matagal hanggang sa termino ni President Marcos nandito pa sila no? Nasa loob pa sila. No? Last kuan lang sila na napansin mga kapatid, no? Last December, doon lang sila natanggal dahil failure to comply sa national clearance. 'Di ba? Grabe 'to mga kapatid, no? Aabangan talaga natin yung hearing nito mga kababayan. Tutukan talaga natin ito. Ito mga kapatid, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi ko po intensyon mga kababayan na sirain ang reputasyon ni President Duterte, no. Wag natin tingnan sa point of, kumbaga, wag natin tingnan to mga kapatid na bilang parang political attack, no. Tingnan natin to bilang isang Pilipino, no. Itong issue na to. Intindihin natin to bilang isang Pilipino, hindi sa
pampulitikang aspeto, mga kababayan. Dahil pag pampulitikang aspeto, no, sasabihin nyo talaga na sinisiraan nyo lang si PRRD. Bilang isang Pilipino, no, bilang isang concern na mamamayang Pilipino, mga kapatid, na may paki sa kanyang bansa, no, talagang nakakabahala to. Doon natin tingnan, no, sa ganong aspeto. Huwag sa pangpolitiko dahil iba ang kwento. Pero pag loyalista ka nila President Duterte, talagang sarado utak nyo eh. Ano magagawa ko, di ba? Di ba? Siyempre, saan ba ang loyalty ng mga yan? Of course, hindi naman sa Philippines. Pinoy lang ang may kakayanang ipagkanulo yung kanyang bansa, mga kapatid. Pero itong mga Chinese na to, kung naniniwala dyan, no? Pag Pinoy, maniniwala pa ako, no? Dahil marami talagang traidor sa Pilipinas, mga kababayan, no? Historically, mga kapatid, may mga traidor talagang mga Pilipino. 'Di ba? Kaya nga namatay si Juan Lunay, 'di ba? Dahil isa sa mga dahilan doon, no? Kalaban niya ang mga negosyante sa Pilipinas, mga kababayan. No? At dito din, no? Isa din sa dahilan dito kung bakit ayaw tayong bitawan ng China at gusto ng China na hawak pa rin natin sa leeg, no? Dahil ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking consumer ng kanilang mga produkto, mga kababayan, no? Negosyo pa rin ang pinag-uugatan nito, mga kababayan, no? At interest sa ating mga ari-arian, no? Sa ating mga teritoryo. Yun, mga kapatid. Diba? Tuloy natin. Di ba na ito naisip, partner? O meron din tong kapalit. Kaya ito nakapasok. 'Di ba? Anong kapalit meron to? Saka ang lihim-lihim nito, partner. Ngayon lang to lumalabas. 'Di ba? Para talagang ang dating nito, partner. Bentahang ang galawan dito, partner, bentahan eh. Galing sa akin, galing kay Attorney Claire yun, Siyempre si Attorney Claire, mga kababayan, may karapatan din naman siyang magsalita patungkol dito. Unang-una, siya po'y isang abogada, mga kapatid, no? Pinag-aralan niya ang mga batas ng ating bansa, no? Isa pong magaling na abogada si Attorney Claire. Pangalawa, siya po ay isang Pilipina, no? Makabayan, kumbaga, no? And siyempre, in-scrutinize siguro ni Attorney Claire, no? Ito ba, sang-ayon ba to sa batas natin? No, siyempre, ngayon nakita dito, 'di ba? Pinag-aralan din nila na Attorney Claire. This is against, no, sa ating saligang batas na may mga ganito, 'di ba? Mas magandang makinig sa mga ganitong klaseng tao, mga kababayan, dahil talagang yung information na bibitawan nila, lihitin mo. Siyempre, abogada yan eh. Diba? Ako, tulad ko, haka-haka lang naman sa akin, no? Analyzation lang ginagamit ko dito. Yung critical thinking ko lang, mga kapatid, ang pinapagana ko dito, no? Samantalang sila Attorney Claire talaga, abogada talaga yan. Nag-aral talaga yan ng batas. Kaya kung gusto niyo, mga kapatid, na marami kayong matutunan about sa ating batas, no, i-subscribe niyo po, no? I highly suggest, mga kapatid, no, i-subscribe niyo sila Attorney Claire, sila Sir Christian Esguera, no, na isang magaling din na journalist, mga kapatid, no. Kasi kay Sir Christian naman magaganda, talagang lihitin mo din yung kanyang mga resource person, no. Kay Attorney Claire naman, no, about naman sa batas. I-subscribe niyo 'tong mga tao nito, mga kapatid. Inaanyayahan ko kayo, no. Subscribe nyo sila dahil marami kayong matututunan sa kanilang mga content, no? Anyway guys, hanggang dito na to kasi sobrang haba na ito, mga kababayan, ano? Kung gusto nyo pong mapanood yung full video nito, mga kapatid, ilalagay ko na lang sa description yung link, no? Kasi kulang-kulang din 30 minutes to. Ngayon kung susundan ko to lahat, mga kababayan, no, aabot siguro tong 1 oras yung aking video, mabuboring naman kayo, mga kapatid. Mas magandang panoorin nyo na lang to sa kanilang YouTube channel. No, ilalagay ko yung link sa description. Yung link ng video na ito, mga kapatid, ilalagay ko sa description, no. And also, mga kapatid, no, suportahan niyo po ang YouTube channel ni Attorney Claire Castro. Hanggang dito na lang. Adios.